Mga kaibigan ng Barsahoy, maligayang pagdating sa isang bagong video na talaga namang gustong-gusto ninyo. Isang video na talaga namang binibigyan ninyo ng napakalaking suporta, binibigyan ninyo ng napakaraming likes. Kaya sana, tulad ng dati, tuwing gumagawa tayo ng video tungkol sa potential starting 11 sa susunod na taon. Pinag-uusapan na natin ang Barca 2026. 2027 sana, suportahan ito ng lahat ng may pagmamahal dahil ginagawa namin ito ng buong puso. Para mabigyan din kayo ng mas maraming nilalaman, susubukan naming simulan ang paggawa ng Barca 2026-2027 syempre tulad ng dati. Magtatrabaho kami ng seryoso, magpapanggap kaming si Hansi Flick at susubukang alamin kung sino-sinong mga manlalaro ang magiging bahagi ng Barca sa susunod na taon. Tandaan mo, palagi ko itong sinasabi dahil alam kong may magtatanong, paano mo nailagay ang team na yan kung imposible? Mga nabanggit na manlalaro lang ito, puro tsismis lang. Hindi ibig sabihin na sa susunod na taon ay magkakaroon tayo ng starting 11 na yon. Pero ito ang mga gusto nating manlalaro. Opinion lang ito, kaya mag-iwan sana ng komento ang lahat. Ira, gusto ko sana na yan ang team ng Barca next year. Kabaliktaran ba? Pwede mo bang sabihin halimbawa ang player na ito? Hindi ko siya isasali dahil hindi ko siya gusto at hindi maganda ang performance niya sa Barca. Hindi ko na rin babanggitin ang pangalan niya para hindi kayo ma-spoil. By the way, yung huling manlalaro na babanggitin ko siguradong magugustuhan mo, kaya huwag kang umalis sa video at mag-iwan ng like. Simulan na natin sa goalkeeping position. Sa goalkeeping position, anong gagawin natin kay Joan Garcia? Para sa akin, siya ang pinakamahusay na goalkeeper sa mundo ngayon. Kung hindi man siya ang pinakamahusay, nasa top 1 o top 2 siya. Tiyak. Dahil sa paulit-ulit na pagliligtas sa atin ni Joan Garcia at marami pa siyang maililigtas, tingin ko siya ay signing ng Barca para sa susunod na dekada. Kaya para sa akin si Juan Garcia, pasensya na kung may hindi man siya gusto. Tingin ko, kakaunti lang ang hindi gusto kay Juan Garcia. Sigurado, palagi siya magiging parte ng team ko habang nandito siya. Sa Barca, si Joan Garcia ay palaging nasa left back. Iniisip ang mga nagawa na ng Barca. Ilalagay ko rito si Cancelo. Bakit ko ilalagay si Cancelo? Totoo na si Balde ay maganda ang ipinapakitang laro paminsan-minsan. Kasi ngayong taon, medyo nakikita ko siya. Ewan ko, hindi ko nakikita si Balde na 100%. Hindi ko siya nakikita na 100%. Alam ko na maraming tao ang magsasabi ng pareho. Hindi ko siya ibebenta, hahayaan ko lang siya dyan. Pero para sa akin, sa mga importanteng laro, lalo na sa semifinal ng Champions o laban na kailangan ng todo, dapat talagang gawin yon. Kwalipikado si Cancelo para sa starting 11 ng Barca. Ilalagay ko siya sa kaliwang likod at partner niya sa gitna ng depensa, si Bastoni. Para sa akin, kung posible talagang gawin, kung posible, si Bastoni dapat ang unang kunin ng Barca. Iyan agad ang pipiliin ko, walang pagdududa. Bakit? Dahil si Bastoni ay magdadala ng karanasan sa Barca kahit na hindi siya. Manlalarong may edad na may karanasan na sa isang palaban na Inter. Naniniwala rin ako na isa siyang manlalaro na makakatulong sa atin sa padlabas ng bola. Isa siyang manlalaro na makakatulong din dahil kaya niya maglaro bilang kaliwang fullback kung kinakailangan. Para sa akin, dapat talagang kunin ng Barca si Bastoni. Totoo, medyo mahal siya, pero okay lang kasi may option na kunin siya. Para sa akin, kung darating siya, pwede siyang maging isa sa pinakamagandang signing nitong dekada. Bakit? Dahil ba sa depensa? Para sa Barca, magandang option siya. At kayo, sabihin niyo sa akin kung gusto niyo o hindi at bakit niyo siya magugustuhan. Dahil magkapartner sila sa depensa, si Pau Cubarsí lang talaga ang ilalagay ko. Palagay ko, napatunayan na niya ang sarili niya. Karapatan niya na isama siya ng lahat sa lahat ng posibleng first 11 na lineup at sa mga susunod pa hanggang magretiro siya kasi isa siyang manlalaro na nagbibigay katulad ni Bastoni ng karanasan. At sasabihin mo, pero wala pa siyang 25 years old. Oo, bata pa siya. Isa siyang manlalaro na naranasan na rin ang mahahalagang sandali sa Barca. Natuto rin siya siyempre sa pamamagitan ng mga pagkatalo, kailangan nating sabihin sa mga mahahalagang knockout games lalo na laban sa Inter ni Bastoni. Naniniwala akong magiging leader si Pau Cubarsí ng koponan ng Espanya sa mga susunod na taon. Naniniwala ako na ang depensang ito, ang ating magkapartner na center back, mas tama, sina Bastoni at Pau Cubarsí ay maaaring maging promising. Isa sa mga pinakamahusay na depensa siguradong sa Europa. Kung mapunta si Bastoni sa FC Barcelona, lipat tayo sa right back tulad ng nakikita ninyo. Hindi ko pa nilalagay. Wala pa akong nilalagay na kahit anong manlalaro dahil gusto ko na ang chat ang magsabi sa akin kung sino ang magiging o dapat maging. Ang right back ng Barca 26-27, nandyan ba si Jules Koundé?
Pwede rin nating ilagay syempre si Eric Garcia sa tamang pagkakataon kung wala nang ibang manlalaro. Pati si Joao Cancelo, pwede rin siyang maging right back. Iwan ko munang blanco ito para kayong maglagay sa chat. Sinong manlalaro ang gusto ninyong idagdag para makumpleto ang depensa kasama sina Cancelo, Bastoni at Pau Cubarsí? Sino ang ikaapat? Ilagay sa komento at babasahin ko. Ngayon, lilipat na tayo sa gitna ng field. Ito talaga ang pinakagusto ko. Sa totoo lang, ito ang pinakagusto ko. At sasabihin ninyo, Ira, pero babaguhin mo ba talaga ang gitna ng field? Ganito, may sasabihin ako sa'yo. Dito ko ilalagay si Pedri, dito ko ilalagay si Fermin. Dito ko ilalagay si Fermin at ipapasok. Teka lang ha, ipapaliwanag ko sa inyo, ipapasok ko dito si Frenkie de Jong. Pero isa rin siya manlalaro na gusto ng maraming tao na umalis sa Barca. Itatanong ko rin sa inyo, sa totoo lang gusto ko ang video, lalo na kapag binabasa ko ang chat dahil sa dami ng komentong palitan. Pipiliin mo bang panatilihin si Frenkie de Jong o ibenta siya para kumita? Uy, si Frenkie de Jong? Pwede pa siyang maibenta sa magandang presyo na hindi pa natin nabanggit kanina. Kung aalis si Araujo sa Barca, makakakuha sila ng pera na makakatulong sa pagkuha kina Bastoni at iba pa. At tatanungin kita, dapat bang manatili si Frenkie de Jong sa Barca? Kasi ako halimbawa kay Pedri, kay Fermin, wala talaga akong pagdududa pare, as in wala talaga akong pagdududa. Dapat manatili silang mga pangunahing haligi. Oo, syempre, andyan si Gabi. Si Mark Bernal, para sa akin, siya ang kinabukasan. Si Mark Casado ay isa pang manlalaro na di pa tiyak kung mananatili o aalis, pero mahalaga sila. Kung pag-uusapan ng mga pangunahing manlalaro para sa potensyal na 11, sina Pedri, Fermin, at ang aking ikatlong manlalaro. Sa una, ilalagay ko si Frenkie de Jong, pero depende pa rin sa pipiliin ng chat. Okay ba? Kayo ang pipili ng right back at isang midfielder, tapos lilipat na tayo sa forward. Magugulat kayo ngayon, may isang manlalaro na di nyo inaasahan. Kahit isa lang yung susunod. Bago nyo ako batikusin, ipapaliwanag ko muna. Ayos ba? Ilalagay ko sa kaliwang winger ang isang manlalaro mula sa Benfica, 21 years old na madalas nababanggit at malakas ang usap-usapan nitong manghuling araw. At sasabihin ko sa'yo, tingin ko magiging malaking signing siya. Pero syempre, nauha na ni Rafinha ang puso ko, kaya si Rafinha pa rin ang magiging regular sa aking Barca. Nililinaw ko lang para hindi na ulitin ng iba sa comments, kahit alam kong may magsasabi pa rin. Para sa akin, isang manlalaro na pwedeng kunin bilang signing at tingin ko ay nagkakaroon ng napakagandang season at sigurado akong magaling din siya sa Barca. Siya si Andreas Schjelderup at ngayon malalaman nyo kung sino ang taong ito kahit na parang silver card lang siya sa FIFA. Pero sinasabi ko na sa inyo na itong lalaking ito na 21 years old ay isang tunay na napakagaling na manlalaro at tingin ko dapat nasa Barca siya. Titingnan din natin ang presyo niya kung makukuha ba siya sa abot kayang halaga dahil sinasabi ko sa iyo malaking tulong siya sa team sa kanang wing. Siyempre ilalagay natin dito si Lamine Yamal at bantayan ang hiyas ng corona. Para sa akin, dapat talaga, gaya ng sabi ko, 100% na signing, 100% na sigurado. Naiintindihan ko rin na oo, medyo mahal talaga. Pero para sa akin, si Julian Alvarez dapat ang maging striker ng Barca kapag wala si Robert Lewandowski. Kasi isipin ninyo, sa susunod na taon, wala na si Robert Lewandowski sa Barca. Kaya kailangan talagang kumuha ng striker. Pero hindi basta-bastang striker, kailangan top na striker yung siguradong maaasahan. Kaya ito ang aking starting 11, inuulit ko yung right back, kayo na ang bahala pumili. Kayo na rin ang magdesisyon tungkol kay Frenkie de Jong kung gusto ninyong manatili siya sa Barca o hindi. At syempre, si Schjelderup na isinama natin dyan bilang manlalaro ng Benfica. Para malaman ninyo na sobrang interesado ang Barca sa kanya at posible siyang makuha. Para sa akin, si Rafinha pa rin ang una kaysa sa taong ito. Sa atake naman, kasama si Julian Alvarez. Dito natatapos ang starting 11 ng Barca 26-27. Ilagay sa komento lahat ng sinabi ko. Sana maraming sumuporta sa video na ito. Barca kahapon, ngayon at palagi, magkikita tayo mga kaibigan.